Ang susunod na pagkakataon ay nalaman ng mga pagkakataon. Mayroon pong pagkakataon, marili, ang nakakagulat at nakakapunod, mas kailang tema at tarasan ang maaaring makahala sa ito. Ang pinapala ng liman sa pagnood ng sukarito kung ang mga nahilig ay kapahala para sa ito. Notice to the audience, the following performance contains a tendency. It includes picture, gun, fighting, narrow pregnancy, and violence that may be served in movies. Viewing sessions advise the aforementioned men hygiene services.
negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka. Sa ngayon, kakampi natin ng Amerika. Hintayin muna natin ang Treaty of Paris. May delegado ba tayo sa Paris? O kahit tigapagmasigman lamang? Para kayo mga birhen na niniwala sa pag-ibig na isang... Mga Ginoo, pinaputukan na ng Amerikano ang ating mga tauhan sa Santa Mesa. Nilusob na rin nila ang San Juan, Pandacan at iba pang mga karatig bayan. May kasunduan na rin sila sa mga Espanyol sa loob ng Intramuros. General Luna, ikaw na ang bahala. Nasa mga kamay mo na ang labanan. Paano ako lalaban? Kakagating ko sila? Matutulungan ba ako ng mga makabayan katulad nila? Paulos! Tingnan mo mga hampas lupang ito. Nagsisima tayo ng mga kasamaan nyo. Naglalaro pa kayo ng baraha. Tumayo kayo ng ayos pag pinakausap ng general. Nakasaan ang kapitan nyo? Nandun po. Kumusta ang siesta? Nakakaintindi ka naman ng Tagalog at Espanyol, di ba? Ikaw naman, bakit hindi mo sunod ang utos ko? Alam mo ba kung ilan ang taong patay at sugatan niyo yun dahil sa mga pinaggagawa mo? Sa Presidente Hernando po susunod ng utos. Alam mo ba ang mga artikulo ng patakaran natin? Artikulo 1. Ang sino mang hindi sumunod sa utos ng punong henal ay tatanggalan ng ranggo at papatayin ng walang paglilitis sa hukumang militar. Yun, kapatid. Awa-awang mga sundalo ng kawit. Nasa maling ulo ang utak ng inyong pinuno. Hindi naman ganun kalaki ang utak niya. Bumalik na tayo sa laban. Nalulunod sa pangangamba, mga palusang di Kailangan
Kailangan natin paghandaan ng huling laban. Importante na maghukay ng mga trenchera mula Caloocan hanggang Novaliches. Habang natataranta ang mga Amerikano, pupunta tayong norte upang gumawa ng kuta. Hindi man natin sila malalamangan sa bilang, matatalo natin sila sa taktika. Ngunit, General, sigurado hindi po papalig ang presidente sa trinchera mula Caloocan hanggang Novaliches. At kulang na kulang po tayo sa sundalo para makuhan ng trinchera. Kailangan po natin ang 2,000 katao para dito. 3 araw. Oh, Bigyan niyo ako ng 3 araw. Sumama kayo sa akin. nyo namang tumayo at baka matanaw at baka matanungin nyo na kalagayan ko. Pinapatawag ng general ang bawat mamayan sa bayang ito para tumulong sa labanan. Artikulo 1. Ang hindi sumunod sa utos ng punay general sa Guzman ay tatanggalan ng ranggo at ipapatay ng walang paglilitis sa husgado militar. O na nakaupo, subukan nyo namang tumayo at baka matanaw at baka matanungin nyo na kalagayan ko. Ruska, magpadala ka nga ng telegrama kay General Mascado. Sabihin mo sa kanya, magsama ka mo siya ng dagdag puwersa. Mga kawal, para sa King Wa dito sa Bagbag. Tingnan mo nga yung yabang ng mundo niyan. Kung makautos ka, alam mo, di ka po general kausap. Kakarating ko lang dito. Papaalisin hindi ako. Sabihin mo kay Luna, mas mabuti pang ikulong mo ako sa kabaon dahil habang buhay ako sa presidente o kapwa kabitin nila ang pakikinig. Sa tingin ba niya ibang bansa ang Cavite? Sabihin mo sa kanya, Binibigyan pa kita ng isang pagkakataon para sumuko ng mapayapa. Nasa mga kamay mo ang lahat. I know surrender, but I'm so glad as I reckon with the effects of your life on mine. I look back on where I failed, and in every place I checked, the only common thread has been disrespect. Now you call me immoral, a dangerous disgrace. If you've got something to say, name a time and place, face to face. I have the honor to be your obedient servant, T.M. General Mascaro, I'm not the reason no one trusts me. No one knows what you believe. I will not be perfect in my opinion. I've always wanted to understand, even if you said, you think you said, moving to certain was real. The reason I deny this is the most of this. I'm pursuing Jesus. Try to do the best of our life. I don't want to fight, but I want to apologize for doing what's right. I have the honor to be servant A.L. Careful how you see, good man, intelligent, good man. Answer for the accusation, sorry at the feet, or prepare to be good man. Stand by what I said. Act good. Stand only for yourself. It's what you do. I can't apologize because it's true. Then stand. Guap, dog, guns, draw. Your Honor,
I'm your obedient servants, Tita M. Nandito ko para i-explain ka sa akin buong sanatahan ng Republika ng Pilipinas. Umaasa ako na susuko ka ng mapayapa. Sinabi ko na sa iyo, Luna. Kung gusto mo akong ipakulong, magdala ka ng kabaong. Baliw ka talaga, Luna! Sinusunod ko lang ang gusto mo. Dahan-dahan. Isipin mong mabuti ang gagawin mo. Ikaw lang ang kailangan naming barilin, Tomas. At ito ka, nasa harap ko. Ito na
bagay ni Aldonado. May pagtatapat po kami sa inyo. Nag-init ang ulo ni General Luna sa harap ng lahat ng tao sa plaza. Ako po mismo ang nakasaksi ng pagbabanta niya sa plaza. Sabi niya hindi raw siya magdadalawang isip na barilin ang sinumang traidor sa bansa. Kahit na po kayo, Senyor Presidente. At may balita na pinabalak na inuklok ang kanyang sarili bilang diktador na kapalit niyo. Narinig po namin mula sa ibang opisyalis ang kanyang mga masasamang balak. Hindi totoo yan. Kilala niyo naman si Luna. Hindi yan makapagtimpi kahit na puro hangin lang ang mga salita niya. Maaring hangin nga ito sa pagdinig natin, pero kay Luna, totoo lahat yun. At alam natin na nabubulag siya sa kanyang galit. Parang baliw na tulog. Si Luna ang pinakamahusay kong general. Naroon naman si Goyo at si Ricante. At nandito rin ako. Huwag natin kalilimutan na iniwan ni Luna ang kanyang pwesto sa Bamban, kaya nasakop ito ng mga Amerikano. Kawawa naman ang ating bayan kung iisa siyang puno ng militar. Walang magandang itutulot ang pamumuno ni Luna. Kailangan natin siyang palitan sa kabubuti natin lahat. Kung pwede lang. Salamat mga ginoo. Kailangan din muna ng panahon para mag-isip. Kayong nagtataka, nagtataka, nagtataka. Kayong nagtataka, nagtataka, nagtataka. Ha, inosente lang nagtataka. Ha, inosente lang nagtataka. Inosente lang ang nagtataka. General, mula po kay Presidente Aguinaldo. Mga Ginoo, magandang balita. Ang Presidente ay Magpapatayo ng bagong kabinete at pinapapunta kita sa kamanatuan ngayon din para mapamunuan ito. may nangyari na. Sa wakas, mabuhay, General! Ibang-iba talaga ang yabang ni Luna. Isipin niyo, pinakulong ako dahil lang papahinga ako. Kapitan, ano ang gagawin natin sa kanya? Hindi ba may ipinadala sa inyong utos si Presidente Aguinaldo? Inaasahan niya na lahat tayo magiging matapat sa kanya. Ngunit, Kapitan, mukhang may laban ang plano ni Luna. Kung magtitiwala lang tayo sa kanya. Tiwala? Ipinakulong niya ako. God ba kayo? Can't you guys see the replay? Just decided all this time while the sea gets colder. All this time while we slowly age. All this time while the man gets bolder. Where in the hell is the violent outrage? Here and now there's a chance for action. Here and now we can take control. Here and now burn it down to ashes. Shadow the fire inside your soul. Haven't you noticed just missing? Don't you know Luna is not around? I heard he's on a diplomatic mission, and I heard today he lost back to town. So I say we gotta meet the beaches. I say we wait till he rise. Then when he drops his ship we can reach it. Let us leave now till the day we can strike it. Hold down till the bones start shaking. Hold down when he slipped his throat. Hold down while he slowly break his ride. His cross, his faith and his bones. Cut down into tiny pieces. Going down in the grave below. When the flag was where the princes, only my man and I will know. Ano ang ginagawa mo rito? Pinadalahan ako ng telegrama ng Presidente. Nasaan siya? Umalis na, kaninang umaga. Umalis? Baka nakalimot lang. Imposible. At ikaw,
Bakit ka nakaupo sa lamesa ng presidente? Bakit hindi mo pinapakinggan ang mga boto ng mga Amerikano? Talagang wala sa lugar ng yakang mundo. Akala mo ba ikaw lang may malasakit sa bayan? Sa kwartong ito, ako lang. Mahal ko ang Pilipinas. Pero hindi sapat para ipaglaban siya o mamatay para sa kanya. Ano, Lino? Pinakulong na kita, di ba? Walang hiya. Bakit ka pinalaya? Mga traidor! Mga lapastaran! Pilipinas, kailan ka magigising? Pag inuna ang sarili, nasa huli ang pagsisisi. Inang bayan, patawarin mo kami. Sino ang magbibigay ng buhay sa amin na mahal mo, Pilipinas? Sa pagtatapos ng aming programa, narito ang mga nasa likod ng Artikulo 1 upang sila'y mabigyan ng rekognisyon. Narito ang mga sundalos musikal. Ang mga tagalikha ng mga sayaw na pinamumunuan ni Kate Jose Aquino. Ang mga manunulat ng musikal na pinamumunuan ni Cristel Fame de la Cruz. Ang mga tagapag-ayos ng props at entablado na pinamumunuan ni Glenn Rafael Mahinay at Charmel Panolito. Ang mga suporta sa teknikal na aspeto ng musikal na pinamumunuan ni Teo Lorenzo Bustamante. At narito ang mga pangunahing tauhan ng Artikulo 1. Kirsten Stephanie Tuya bilang Apolinario Montaguito. Vince J. Reyes bilang Francisco Roma. Ralph Aiden Valderrama bilang Pedro Hamlin. Brian Gabriel de la Luna bilang Tomas Moscato. Yuan Khalil Norcio bilang Emilio Aguinaldo. At narito ang mga direktor ng Artikulo 1, sina Ryan James Alfaro, Jasmine Liz Redondo, Juliana Marie Villena, at Lisa Caitlin Magarano. At narito sa harap ninyo ang taong gumanap kay General Antonio Villa, John Allen Calpino.